Idol Raffy Tulfo, bagong target ng mga DDS at ng mga Duterte. Bakit kaya? A Pulse Asia survey reveals Senator Raffy Tulfo and Vice President Sara Duterte are the top contenders for the 2028 presidential race. In the survey conducted from March 6 to 10, it shows Tulfo obtaining 35% voter preference and Duterte receiving 34% support. Kamakailan lang ay lumabas sa survey na nag-number 1 at naungusan na si Sara Duterte ng ating idol Raffy Tulfo. At talaga namang ilang mga survey ito, hindi lang isang survey. Marami-raming survey ito at kahit tanungin natin ngayon isa-isa ang mga Pilipino kung sino ang kanilang iboboto sa 2028 presidential election, talaga namang babandera ang idol Raffy Tulfo. Ngayon, ito ang siste. Dahil nga nag-number 1 na si Idol Raffy Tulfo sa surveys kung saan siya ang mas gusto ng nakararaming Pilipino against Sara Duterte, talaga namang may bagong issue na talagang tulog na issue ay ginigising ngayon ng mga DDS at ng mga Duterte camp. Ito ay tungkol kay PFC Canlog. Ano ba ang kwento tungkol sa kanya? Panoorin natin ito. Kung reklamo ng isang babae, broken-hearted po siya. Agos sa puso po ito. Ikakasal na lang po sana sila. Sir, ito ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Malungkot pong balita ang nakarating sa amin na ito ra pong si Private First Class Raymond Canlog ay na-ambush during operation at siya po'y nasawi. Kami po'y nakikiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. Napagsabihan siya na duwag, napagsabihan siya ni Idol Raffy Tulfo ng hindi magagandang salita na talaga namang kinalungkot ng sambayan ng Pilipino dahil ito sa pag-iwan sa kanyang fiancé na dapat ay ikakasal na sila. Iba ang issue ng kanyang personal na buhay at iba din ang issue tungkol sa kanyang pagiging sundalo. Maaari nasabihan siya ng duwag na sundalo pero hindi yun konektado sa kanyang pagkamatay bilang sundalo. At ito pa ang malupit. Nag-apologize with all humility bilang tao, bilang broadcaster. Hindi pa siya senador nun. With all the audacity, katapangan, na manghingi ng tawad, manghingi ng dispensa. Napanood naman natin na nanghingi ng apology ang ating idol Raffy Tulfo. So, natapos ang issue. Ilang taon na ang nakakalipas, hindi ako nagkakamali, that was 2021 pa. And after that, wala na. Ngunit ito ang tanong, bakit biglang naungkat ang nakaraang mga issue na ito? Ba't biglang naungkat ang kanyang statement sa isang sundalo? Ba't naungkat ang kanyang hindi magandang pananaw sa issue ni PFC Canlog sa kanyang ex-fiancé? Marahil ito dahil number 1 na siya sa survey at nakakatakot talaga bilang isang DDS. Nakakatakot talaga bilang isang miyembro ng pamilya Duterte na may isang Raffy Tulfo na isang broadcaster, na isang action man na maraming natulungan, maraming nagawa para sa mga mahihirap, para sa OFW, sa lahat ng mga taong lumapit sa kanya. Ngunit hindi natin pinapalagpas ang issue na to. Kasi dahil nag-number 1 na umusan na ang Sara Duterte, heto na naman sila, binabanatan na ang Raffy Tulfo. Ito ang mga taong bumabanat sa kanya. Nakita ninyo ang page na to, DT or whatsoever. Kung titignan nyo ang kanyang cover photo, si ex-President Duterte. Kung titignan nyo ang kanyang mga post ng mga nakaraang araw, buwan, taon, linggo, pro-Duterte. Talaga namang apologist siya ng mga Duterte. Ngayon, kung titignan mo at himay-himayin mo, sino ba ang nag-post na to? Kayo na lang ang sasagot niyan. Kayo na lang ang magbibigay ng opinion.
maging critical tayo, wag tayo magpabudol. Wag na tayo magpabudol ulit. Kasi sino ba tong nag-post na to? Ito pang isa. Itong, hindi ko alam kung anong klaseng show to. Pero tignan nyo rin yung page niya, tignan nyo rin yung kanyang network, kung ano ba yung nando sa social networking site na to, or anong mga content nitong dalawang ungas na to. Puro anti-BBM. Puro pro-Duterte. So, kayo na rin ang mag-isip, kayo na rin ang sumagot sa katanungan kung tama ba pakinggan ang mga content creators na to. At ito pang isa. Naglabas sa Philippine Daily Inquirer ng isang manifesto ng mga sundalo condemning the Senator Raffy Tulfo. At meron silang mahabang manifesto, basahin nyo na lang. I-search nyo na lang sa Google, sa internet itong manifesto na to. But ang tanong, sino-sino ba ang mga sundalong pumirma? Sino-sino ba ang mga involved na sundalo sa manifestong ito? Ito ba ay mga retired na mga sundalo? Ito ba ay active on duty na mga sundalo? Maging critical ulit tayo. Hindi yung basta-basta, naglabas ang AFP ng kanilang statement tungkol dito condemning Senator Raffy Tulfo. Pero hindi eh. Dapat tanungin natin ang mga sarili natin. Critical. I-research natin sino-sino ang mga to. Dito sa issue na to, talaga namang kailangan nating tignan, kailangan nating himay-himayin sino ang mga nag-post, sino-sino ang mga tumitira. Mga pro-Duterte. Okay, i-connect the dots natin. Dito na tayo sa point. Na isa-isa natin kung sino-sino ang mga tumitira kay Senator Raffy Tulfo, kung sino-sino ang mga taong to. Kailangan yung i-research bakit kaya nila tinitira ang ating idol Raffy Tulfo. Is it because he is now the number 1 presidential bet? Or is it because mali talaga siya? Hindi eh. Kahit anong himay-himayin mo, that was 3 or 4 years ago na, my dear. It's 2024, almost 2025 na. Naglabasan na ang mga survey. Bakit nyo pa ngayon tinitira ang isang senador na nananahimik na nagseserbisyo sa bayan? Bakit ngayon pa kung aling nag-number 1 na siya sa survey? Bakit ngayon pa? So ngayon, I call on the Filipino netizens and the Filipino citizen. You have to be very vigilant on what you see. You have to protect your eyes. You have to protect your heart. You have to guard all the informations coming into your body, to your head, to your heart. Kasi pwede tayong matrigger. Huwag na po tayo magpabudol. Huwag na po tayong pumayag na mayroong isa, kahit isa man lang na Duterte, na umakyat sa posisyon on national election. Sige, kanila na ang Davao. Diyan na lang sila tumakbo. But never ever have another Duterte to be the president of the Philippines. He is the worst president of the Philippines. Tignan niyo kung paano sila maglaro ngayon. Hakbang ng maisog na naman sila sa tagong. Ayaw nilang tumigil. Ayaw nilang tantanan ang BBM administration. It's just so because there's one goal. They want to be back in power. So, Filipino people, you have to decide. You have to be very critical. Sino ang paniniwalaan ninyo? Sino ang papakinggan ninyo? Do your research. Kumbaga sa math, do your addition, subtraction, multiplication, division. Bahala kayo kung anong computation ang gagawin niyo. But still, you have to find the solution to a problem. Na ano ba? Sino ba ang nagpapakalat ng fake news? It's up to you. PFC Canlog, may rest in peace. Pasensya ka na at dinadamay ka na naman sa politikang ito. I hope gisingin natin ang ating mga isip ng ating mga puso na it's not about the issue against Tulfo, but it's about him being number 1 on the presidential race. I mean, in the surveys. Until next time, see you.